Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Kumusta kayo? Ikinagagalak kong makita kayong muli sa ating aralin ngayong araw. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa EPP 5, Agriculture and Fishery, Milk-Based, Weeks 3 at 4. At ito ay may pamagat na masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay. At muli, ako si Teacher Aika, ang inyong magiging guro para dito. Simulan na natin. Kumakain ka ba ng gulay? Sumasang-ayon ka ba na ang pagkain ng gulay ay makabubuti sa iyong katawan? Ang pagkain ng gulay ay lubhang nakatutulong upang manatili kang malusog at malakas, sapagkat ang mga gulay ay nagtataglay ng iba't ibang sustansya na kailangan ng ating katawan. Ang pagtatanim ng halamang gulay ay isang kapaki-pakinabang na gawain na makatutulong upang mabawasan ang mga gastusin ng iyong pamilya sa pagkain. Matapos mong pag-aralan ang module na ito, inaasahan na kaya mong isagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay sa pamamagitan ng pagdidilig, pagbubungkal at paglalagay ng abonong organiko at isagawa ang masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman. Narito ang masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay. Ang mga halaman tulad ng iba pang bagay na may buhay ay nangangailangan ng palagiang pangangalaga. Una ay ang pagdidilig. Ang tubig ang pangunahing pangangailangan ng halaman upang lumaki at mabuhay. Pinalulusog ng tubig ang halaman sa pamamagitan ng pagdadala sa iba't ibang mga bahagi nito ng mga masustansyang nanggagaling sa lupa. Dahil dito, ang mga pananim ay kailangang diligan ng sapat na dami ng tubig araw-araw. Ang pagdidilig ay dapat gawin sa umaga o hapon at hindi sa katanghalian na matindi ang sikat ng araw. Ingatan ang pagdidilig upang hindi mapinsala ang halamang didiligan. Iwasang malunod ang halaman, lalo na yaong mga bagong lipat na punla. Iwasan ang malakas na pagbuhos ng tubig. Kung ang gamit mo ay regadera, kailangan iyong maliliit lamang ang butas upang manatiling mamasa-masa ang lupa. Diligin din ang lupang nakapaligid sa mga tanim. Ang ikalawa naman ay ang pagbubungkal. Ito ay isang paraan ng pagpapaluwag ng lupa na kung saan madaling bunutin ang mga ligaw na halaman at damo. Kailangang alisin ang damo upang hindi nila maagawan ng sustansya ang mga tanim. Pinaluluwag din ito ang lupa upang mabilis na makarating ang tubig sa ugat ng halaman at makapasok ang hangin sa lupa. Madaling darami ang mga ugat ng tanim na nakatutulong upang maging malusog ang mga halaman. Bungkalin ang lupa kung ito ay mamasa-masa, isang beses sa isang linggo sa hapon o kaya sa umaga.
Dapat bungkalin ng mababaw o katamtaman lamang ang lupa kung mga halamang gulay ang tanim upang hindi mapinsala ang ugat ng halaman. Gumamit ng angkop na kagamitan sa pagbubungkal ayon sa lawak ng taniman tulad ng dulos, tinidor, asarol at traktura. Ang ikatlo naman ay ang paglalagay ng abonong organiko. Kinakailangang mataba ang lupang taniman upang ang halaman ay mabuhay, lumago at maging malusog, kung kaya't mainam na maglagay ng abonong organiko. Ang pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim o pagkatapos magtanim. Ngunit, ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng pataba ay habang maliit pa ang tanim bago ito mamunga. Mainam gamitin ang organikong abono na mula sa nabubulok na mga bagay tulad ng balat ng prutas, gulay at iba pa, kaysa sa abonong komersyal, sapagkat ito ay napaka-epektibong pataba at hindi magastos. Isa-isahin natin ang paraan ng paglalagay ng abonong organiko. Una na dito ay ang paghahalo ng pataba sa lupa o basal application method. Ito ay ang paglalagay ng abono sa pamamagitan ng paghahalo sa lupa bago itanim ang halaman. Kapag ang halaman ay itatanim sa paso, ang pataba ay inihahalo muna sa lupa bago itanim ang halaman. Halimbawa nito ay ang ginagawang compost sa basket composting o compost pit. Ikalawa naman ay ang foliar application method, kung saan ang abono ay hinahalo sa tubig at idinidilig o ini-spray sa halaman. Halimbawa nito ay ang grass clipping tea or banana peel tea. Sa ilalim ng foliar method application ay ang grass clipping tea. Ito ay ang pagbababad ng mga pinagtabasan ng damo o mga dahon upang gawing organikong abono sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi hihigit sa 2 linggo. Ang likidong makukuha dito ay mayaman sa nitrohena o nitrogen, na isa sa mga kailangan ng mga halaman upang lumago ng malusog. Mayaman din ito sa potassium, phosphorus at amino acids na talaga namang mainam para sa mga halaman. Ang isa pa ay ang banana peel tea. Ito naman ay ang pagbababad, pagtatadtad o pagpapatuyo ng mga balat ng saging upang gawing organikong abono. Maraming taglay na mineral ang saging tulad ng potassium, calcium, manganese, sodium, magnesium, sulfur at phosphorus na kailangan ng lupa upang maging malusog ang halaman. Ang ikatlo naman ay ang pagbubudbod ng pataba sa ibabaw ng lupa. Halimbawa nito ay ang dinurog na balat ng itlog na nagtataglay ng calcium na lubhang kailangan din ng halaman sa kanyang paglaki. Ito ay inilalagay lamang sa ibabaw ng lupa o taniman. Kung gagamit ng paso, ibudbod lamang sa ibabaw nito. Maaari ding gamitin ang compost o binulok na mga balat ng prutas at gulay. Dumako naman tayo sa masistemang pagsugpo ng peste at kulisap sa mga halaman. Ang mga peste at insekto ay labis na nakaaapekto sa paglaki at pag-unlad ng halaman
tulad ng higad na sumisira sa mga dahon at kumakain ng mga bahagi nito gaya ng ugat, dahon, malalambot na bahagi ng sanga, bulaklak at prutas. Bukod dito, ang mga insekto ay nagsisilbing tagapagdala ng sakit mula sa dahon hanggang sa iba pang bahagi ng halaman. Nararapat lamang na sugpuin ang problemang dulot nito sapagkat ang kalidad at dami ng mga bunga, ang pagtubo at paglaki ng mga halaman at ang gugulin sa pagtanim ay higit na naaapektuhan. Ngunit paano nga ba mapupuksa ang mga peste o salot sa mga halaman? Maaari nating gawin ang mga sumusunod. Una, pagpapausok sa mga puno at halaman gamit ang mga tuyong dahon o damo. Tiyaking usok lamang ang lalabas at hindi apoy ha. Ikalawa, alisin kaagad ang mga kulisap na sumisira o kumakain sa mga dahon ng mga halaman. Ikatlo naman ay gumawa ng pambomba o pestisidyo o pesticide sa mga peste o salot sa halaman mula sa katas ng mga halaman na ginagamit sa pagkontrol ng mga peste. Ang mga peste ay natural na bahagi ng pagtatanim ng mga gulay na kung minsan ay nakatutulong. Subalit kapag nasira ang balanse ng kalikasan, nature imbalance, nagdudulot ang mga peste ng malaking kapinsalaan sa ani. Ang pestisidyong kemikal ay umuubo sa sustansya ng lupa na kung saan ang sobrang paggamit nito ay magpapataas ng antas ng asido sa lupa. Ang halaman ay hindi tumutubo ng mahusay sa mala-asidong lupa, kung kaya't dapat gumamit ng mga organikong pagsukpo ng mga peste. Ngayon naman, talakayin natin ang paggawa ng organikong pestisidyo para sa peste at kulisap. Una na dito ay ang neem. Magdikdik ng 2 hanggang 50 piraso ng buto ng neem. Ihalo sa 1 litrong tubig at ibabad magdamag. Salain at gamiting pambomba para sa salagubang, aphids, bukbok, stem borer, armyworm, nematodes, grasshopper, rice at corn borer, termite, fruit fly, at iba pa. Narito naman ang larawan ng neem. Ikalawa ay ang siling maanghang. Magdikdik ng 25 piraso ng hinog na sili, ihalo sa 1 galong tubig, lagyan ng 1 kutsaritang sabong panlaba. Gamitin pambomba laban sa uod, aphids, at iba pang malalambot at maninipis na katawang insekto. Ang ikatlo naman ay ang madre de cacao. Dikdigin at katasin ang dahon at sanga. Ihalo sa tubig na may ratio na 1:1 litro. Gamitin pambomba laban sa cutworm, langaw at plant hopper. Sunod naman ay ang pulang sibuyas. Magdikdik ng 1 kilong sibuyas, ibabad sa 7 litrong tubig magdamag, salain at gamiting pambomba laban sa mga sakit dulot ng amag. Meron din tayong bawang. Pakuluan ang 1 ulo ng bawang, palamigin at gamiting pambomba laban sa mga sakit na amag tulad ng spots, blights, and rot. Isama na natin ang gata ng niyog.
Kayurin ang 2 niyog, lagyan ng 1 litrong tubig para sa pangalawang pagpiga. Ihalo ng maigi ang 1 pirasong perla na sabon sa 2 litrong gata ng niyog hanggang matunaw. Ito ay para sa aphids, scale, insect at uod. Ang ika-4 naman ay ang crop rotation. Ito ay isang proseso ng pagsasalit-salit ng mga pananim ayon sa kalagayan ng panahon. Sa ganitong paraan, pinagpaplanuhan ang bawat uri ng halaman na itatanim na nababagay sa panahon. Ang ika-5 naman ay ang companion planting. Ito ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim para sa pagpuksa ng mga peste sa halamanan, para sa pollination at para sa pagkakaroon ng tirahan ng mga bagay na nabubuhay sa ilalim ng lupa, tulad ng mga bulate na nagsisilbing sekretong tagabungkal ng lupa sa halamanan. Ang companion planting ay isang paraan ng polyculture, ang pagtatanim at pagpaparami ng iba't ibang uri ng halaman ng sabay-sabay sa parehong lupang taniman upang dito alagaan at mapakinabangan. Ang sumunod naman ay ang intercropping o multiple cropping. Isang paraan o teknik ng pagtatanim na isa sa pangunahing layunin nito ay ang makapag-impok ng mas maraming ani sa isang kapirasong lupa sa pamamagitan ng pagtatanim ng isa o higit pang uri ng pananim tulad ng bawang, oregano, marigold, cosmos, dahlia at iba pa. Ang mga gulay tulad ng pechay, lechugas, repolyo, mustasa at iba pang madahong gulay ay maaaring gamitin bilang pangunahing halaman sa intercropping. Makabubuting isaalang-alang ang mga sumusunod na tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan nang maiwasan ang anumang sakuna o aksidenteng maaaring maganap habang ginagawa mo ang pamamaraan ng pagpuksa sa mga peste at kulisap. Una, iwasan ang paggamit ng mga kasangkapang malapit ng masira o sirana, kinakalawang at mapurol. Ikalawa, gumamit ng angkop na kasangkapan. Ikatlo, maglaan ng maayos na lalagyan o taguan para sa mga gamot na pamuksa sa kulisap at iba pang peste. Ika-4, sumangguni sa guro at iba pang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga gamot na gagamiting pamuksa ng kulisap at iba pang peste na dumadapo sa halaman. Ika-5, lagyan ng takip ang ilong at bibig habang nagbobomba o nag-i-spray ng mga pamatay kulisap o peste. Ika-6, maghugas mabuti ng kamay pagkatapos gumawa sa halamanan. Narito naman ang ilang kulisap na naninira sa mga halaman at ang mga paraan ng pagpuksa nito. Armored scale. Panatilihing malinis ang kapaligiran at linisin lagi ang mga dahon at puno ng mga halaman. Maaaring gumamit ng pamatay kulisap tulad ng parathion. Ring borer. Kailangang gumamit ng panghuling may ilaw upang mahuli at mapuksa ang mga gamo-gamo. Alisin ang mga dahong tuyo na at bahaging may sakit at sunugin ito. Melon aphids. Naninirahan ang melon aphids na may malalambot na katawan sa ilalim ng mga dahon na nagiging sanhi ng pagkabaluktot nito.
landhoppers. Gumagapang ang mga ito sa mga damuhan at nangingitlog sa malagong taniman. Leaf hoppers. Binubutas ng mga ito ang mga dahon. Para mapuksa ang mga ito, kayasin ang lahat ng dahon o foliage hanggang maiwan ang buong panloob na sanga. Webworm. Dapat puksain sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng sapot kasama ang uod. Ladybug. Ang mga dahon na may ganitong insekto ay nagkukulay balat at naglalagas. Mapupuksa ang mga ganitong uri ng insekto sa pamamagitan ng pagsisiga o pagpapausok. Narito naman ang mga gawain sa pagkatuto na dapat nating sagutin. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung ito ay mali. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Number 4, ang pataba ay maaaring ilagay bago magtanim, habang nagtatanim o pagkatapos magtanim. Ang tamang sagot, masayang muka. Number 5, ang pinakamagandang panahon ng paglalagay ng pataba ay kapag malaki na at namumunga na ang halaman. Ang tamang sagot, malungkot na mukha. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang, piliin at isulat ang tamang salita na nasa loob ng panaklong sa iyong sagutang papel. Number 1, ano ang mabisang pangsugpo ng mga peste sa halaman tulad ng salagubang? Sili, marigold, makabuhay at tanglad. Ano ang tamang sagot? Makabuhay at tanglad. Number 2, saan ginagamit ang organikong pangsugpo gamit ang gata ng niyog? Aphids, langgam, o bubuyog? Ang tamang sagot, aphids. Number 3, ano ang isa sa mga sanhi ng pagkawala ng sustansya sa lupa? Paggamit ng organikong pestisidyo, paggamit ng chemical na pestisidyo, o paggamit ng abono? Ang tamang sagot, paggamit ng chemical na pestisidyo. Number 4, anong insekto ang maaaring mapuksa kapag ginagamit ang organikong pestisidyo tulad ng bawang? Bubuyog, langgam, o spot? Ang tamang sagot, spot.
Number 5. Saan ginagamit ang organikong pestisidyo na mula sa madre de cacao? Aphids, uod, o cutworm? Ang tamang sagot, cutworm. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Piliin sa loob ng kahon ang kukumpleto sa kaisipan ng bawat pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Intercropping, paghahalo, kemikal, pagpapausok, pestisidyo, o lalagyan. Number 1. Maaaring gumawa ng pambomba o pestisidyo sa mga peste o salot sa halaman mula sa katas ng mga halaman. Number 2. Ang intercropping ay isang paraan o teknik ng pagtatanim na kung saan ay tinatawag ring itong multiple cropping. Number 3, maglaan ng maayos na lalagyan o taguan para sa mga gamot na pamuksa sa kulisap at iba pang peste. Number 4, ang pestisidyong kemikal ay umuubos sa sustansya ng lupa. At panghuli, number 5, ang pagpapausok sa mga puno at halaman gamit ang mga tuyong dahon o damo ay isang paraan din upang mapuksa ang mga peste o salot sa mga halaman. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang sagutang papel, unawain ang mga sumusunod na tanong at isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ito ay isang uri ng kulisap na may malambot na katawan na naninirahan sa ilalim ng dahon na nagiging sanhi ng pagkulot nito. A. Webworm, B. Ladybug, C. Melon aphid, or D. Plant hopper. Ang tamang sagot, letter C. Melon aphid. Number 2. Sa pangangalaga ng tanim, mahalaga ang paglalagay ng abono upang magkaroon ng karagdagang sustansya ang lupa. Kailan dapat maglagay ng abono? A. Araw-araw, B. Habang maliit pa ang tanim bago ito mamunga, C. Kung tuyot na ang mga tanim, or D. Kapag magulang na ang mga bunga. Ang tamang sagot, letter B. Habang maliit pa ang tanim bago ito mamunga. Number 3. Ang mga sumusunod na pangungusap ay mga dahilan kung bakit kailangang sugpuin ang mga peste at insekto maliban sa isa. A. Dahil lumalaking malago at mataba ang mga halaman. B. Dahil nagkakasakit ang mga halaman. C. Nababawasan ang kita ng mga magsasaka. O D. Dahil sumisira at pumapatay ito sa mga pananim. Ang tamang sagot, letrang D. Dahil sumisira at pumapatay ito sa mga pananim. Number 4, ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit kailangang iwasan ang paggamit ng kemikal na pagsugpo ng mga peste at kulisap maliban sa isa. A. Nakasisira ng kalikasan tulad ng lupa, hangin at tubig. B. Makapagpapalaki ng mga kulisap. C. Makababawas ito ng sustansya sa lupa. D. Ang mga naiiwang kemikal sa tanim ng gulay ay hindi nahuhugasan. Ang tamang sagot ay letrang B.
Number 5, ito ay isang proseso ng pagtatanim na kung saan nakapaloob ang pagsasalit-salit ng mga pananim ayon sa kalagayan ng panahon. A. Intercropping, B. Crop rotation, C. Companion planting, or D. Cash cropping. Ang tamang sagot ay letrang C. Companion planting. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin ang sitwasyon, sagutin ang katanungan sa iyong sagutang papel para sa 5 puntos. Maraming tanim ng iba't ibang gulay ang pamilya nila Ali sa kanilang bakuran. Napansin ni Ali na mabagal lumaki at mukhang kulang sa sigla ang kanilang mga halaman. Batay sa kanyang mga natutunan sa kanilang aralin, isinagawa niya ang masistemang pangangalaga ng halaman upang lumaking malusog at malago ang mga tanim na halamang gulay. Kung ikaw si Ali, sumulat ng sanaysay na makatutulong sa iyo upang maging malusog ang inyong mga pananim. Tayahin ang mga isinulat na sanaysay batay sa sumusunod na pamantayan, lagyan ng check sa puntos na aayon sa pamantayan. Basahin ang sitwasyon, sagutin ang katanungan. Narito ang rubric para sa sanaysay. Pagpapakahulugan, 19 to 25 points, napakahusay. 13 to 18 points, mahusay. 7 to 12 points, may kaunting kaalaman. 0 to 6 points, kailangan pang magsanay. Narito naman ang mga pamantayan. Una, may kabuluhan ang inilahad at pagkakaugnay ng detalye. Ikalawa, malinaw ang layunin, nasa focus. Ikatlo, gumamit ng payak at angkop na mga salita na makatutulong sa lubos na pagkakaunawa. Number 4, wasto ang gamit sa malalaking titik kung saan kailangan, gayon din ang mga bantas, baybay ng mga salita at iba pang mechanics ng pagsulat. Number 5, nagpakita ng kasanayan sa masistemang pangangalaga ng tanim na gulay. At dito nagtatapos ang ating aralin sa EPP 5. Binabati kita dahil sa napakahusay mong pagsagot sa ating mga gawain. Muli, ito ay Agriculture and Fishery Arts, Milk Days, Weeks 3 to 4. At ito ay may pamagat na masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Hanggang sa muli nating aralin, paalam!